Ang Pilipinas. Binubuo ng mahigit sa 7,100 mga pulo. Ito ay tinitirahan ng mamamayang gumagamit ng 87 iba't ibang wika, mula Batanes hanggang Hulo. Kabilang sa mga pangunahing wika ng bansa ay Tagalog, Cebuano, Ilocano, Pampanga, Bicol, Pangasinan, Ligaynon, Waray at Maranao. Pinaniniwalaang ang mga sinaunang Pilipino ay hindi nagkaroon ng isang katutubong wika na masasalita at mauunawaan ng lahat dahil sa pagkakahiwa-hiwalay nila ng pook. Kung ang ating bansa ay may 87 iba't ibang wikang sinasalita ng mga Pilipino, paano tayo magkakaintindihan? Paano natin malalaman ang damdamin ng kapwa nating mga Pilipino kung may sari-sarili silang wika? Samahan ninyo ako. Alamin ang sagot sa tanong na ito. Noong panahon ng himagsikan, sumibol sa mga Pilipino laban sa mga Kastila ang kaisipang isang bansa, isang diwa. Kaya pinili nila ang Tagalog sa panahon ng propaganda. Mga sanaysay, tula, kwento, liham at mga talumpati na punong-puno sa damdaming makabayan ay naisulat sa Tagalog. Sa pagdating ng mga Amerikano, biglang naunsyami ang mithiin ng mga Pilipino. Itinakda ng pamahalaan na ang Ingles ang gawing opisyal na wikang panturo sa mga paaralan. Ito ang naging dahilan kung bakit simula noong pananakop ng mga Amerikano hanggang bago sumiklab ang pangalawang digmaang pandaigdig, hindi umunlad ang ating wika. Maraming mga lider na makabayang Pilipino ang nagtatag ng kilusan na kung saan sila ay naging masigasig sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Nagharap ng panukala si Manuel Gallego na gawing wikang pambansa at wikang opisyal ang Tagalog. Subalit, patuloy pa ring namayani ang Ingles. Naging mahirap para sa kanila ang paggawa ng hakbang dahil sa akulangan na suporta at atensyon ng mamamayang Pilipino. Sa pagkakatatag ng pamahalaang Commonwealth sa panunungkulan ni Pangulong Manuel L. Quezon, natuldukan ang problema tungkol sa isang wikang sasalitain ng buong bansa. Bilang Pangulo ng bansa, naglibot siya sa mga lalawigan at nakipag-usap sa kanyang mga kababayan upang malaman ang pangangailangan nito, lalo na ng mga may hirap sa malalayong lugar. Anong gulat niya nang hindi sila magkaintindihan ng mga mamamayan? Ito ang nagtulak sa kanya upang magkaroon ng mithiing may isang wikang sasalitain at maunawaan ang Pilipino. Taong 1934, isang kumbensyong konstitusyonal ang binuo ng pamahalaang Commonwealth upang maisakatuparan ang mithiin ni Quezon. Noong ika-27 araw ng Oktubre taong 1936, sa mensahe ng Pangulo, inirekomenda niya sa unang Pangulo ng Philippine Assembly ang pagtatatag ng isang surian ng wikang pambansa. Ang layunin nito ay para pumili ng pambansang wika galing sa wika ng isang mahalagang rehiyon. Ipinasya ng surian na Tagalog ang siyang dapat pagbatayan ng wikang pambansa, pagkat ito ay nagtataglay ng nalinangnang panitikan at wikang sinasalita na nakaihigit ng dami ng Pilipino. Kaya noong ika-30 araw ng Disyembre taong 1937, inihayag ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Tagalog. Sinimula nitong ituro sa mga paaralang pampubliko at pampribado noong 1940. Ang Tagalog, pagkaraay pinangalan ng Pilipino taong 1950 ni Jose Romero, ang kalihim ng edukasyon ng panahong iyon.
Ang Pilipino, pagkaray tinawag namang Filipino, at mula 1970, napakaraming salita na ang dinagdag sa Filipino. Maraming kontra sa mithiin ni Pangulong Manuel L. Quezon. Pagkagayunman, ipinagpatuloy niya ang pagtatatag ng wikang pambansa, ang Pilipino. Salamat na lang dahil hindi na napaghihiwalay ng mga wika ang mga Pilipino. Hiwa-hiwalay man ang mga pulong ating tinitirahan, ay naidurugtong naman natin ang ating damdamin gamit ang isang wika. Dito na po nagtatapos ang aking ulat. Maraming salamat po at sana'y may natutunan kayo.